Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po nang batiin yung ating mga kababayan, mga Pilipino po sa Italy, no? Sa Florence, sa Milan, sa Rome. Hello po sa bawat isa sa inyo. At hello rin kay Brother James ng Ipil, Zamboanga. Salamat po sa iyong pagsubaybay dito sa ating channel. I hope marami po tayong natututunan. Now, yung series po natin ay patungkol pa rin po sa renewal and transformation in Christ. Ang isang taong Kristiyano, isang pruweba na totoong Kristiyano, katotoong nananampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo, mayroon transformation. At dito po sa ating devotion ngayong umaga, ito po ay patungkol sa isang taong ketongin. May ketong siya. At the same time, makikita natin dito yung transforming power of the Lord Jesus Christ. Sabi po rito, sa Matthew chapter 8 verse 1 to 4, when Jesus came down from the mountainside, large crowds followed him. So, maraming nagsunuran sa ating Panginoong Jesucristo right after siya magturo doon yung tinatawag nating Sermon on the Mount. After niya mag-preach doon, sinundan siya ng napakaraming tao. Then a man with leprosy came and knelt before him and said, "Lord, if you are willing, you can make me clean." Jesus reached out his hand and touched the man. "I'm willing," he said, "be clean." Immediately he was cleansed of his leprosy. Then Jesus said to him, "See that you don't tell anyone, but go show yourself to the priest and offer the gifts Moses commanded as a testimony to them." Pagbaba ni Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang taong may ketong. Lumod sa harapan niya at sinabi, "Panginoon, kung nais po ninyo, ako ay inyong mapapagaling at magagawang malinis." Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Oo, nais ko, maging malinis ka." Gumaling at luminis nga agad ang ketongin. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip pumunta ka at magpasuri sa pari, pagkatapos mag-alay ka ng handog sa inuutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw nga'y magaling at malinis na." Now, ito pong encounter ng ating Panginoong Jesucristo dito sa ketongin ito. Napakadaming mga layers na dapat pag-aralan po patungkol dito. Meron po kasing mga kautusan sa Lumang Tipan, particularly sa Leviticus, may mga rules and regulations dyan patungkol dyan sa purity. Alam niyo po itong leper na ito, itong ketongin ito, simula na nagkaketong siya, hindi natin alam kung gaano katagal, no? Simula na nagkaketong siya, by law, ang lagi niyang sinisigaw, unclean, unclean. Marumi, marumi. Pag may lalapit sa kanyang tao, hindi namamalayan may ketong siya, kailangan niyang isigaw yun, required yun. Sabihin niya, unclean, unclean, marumi, marumi ako, wag kang lumapit. So, siguro for the longest time, maybe 5 years, 20 years, na meron siyang ketong, yun ang sinisigaw niya patungkol sa kanyang sarili. At bawal na bawal ang ketongin lumapit sa kahit kanino mang tao. Pero dito makita natin yung ketongin na ito, lumapit kay Jesus. Ang nilapitan niya pa, hindi ordinaryong tao, kundi rabbi, tagapagturo. So, lumapit sa kanya ang isang taong may ketong, lumuhod sa harapan niya. Isipin niyo po kung gaano kadesperado itong tao na ito. At talagang si Jesus na lang talaga ang kanyang pag-asa. At sinabi, "Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y mapapagaling at magagawang malinis." Tingnan niyo po yung ginawa ng Panginoong Jesucristo rito. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, yung salitang hinawakan, yung he touched the man, yan po ay hindi pwedeng gawin ng kahit sino man, lalo na sa isang may ketong. Alam niyo po, may mga rules dito eh. Ang isang ketongin, pagkaharap mo, kailangan 2 meters ang layo. Pero kapag ang hangin, galing dun sa likod ng ketongin, palapit sa'yo, yung hangin, dapat 45 meters away, halos nagsisigawan kayo. Ang daming mga rules and regulations, bawal na bawal hawakan ng isang ketongin. Kasi ang idea, that person is unclean, kapag hinawakan mo siya, magiging unclean ka rin. Marumi yung tao, hinawakan ka, magiging marumi ka rin. Pero sa case ng Panginoong Jesucristo, hindi ganun eh. Ang taong marumi, pag hinawakan ng Panginoong Jesucristo, hindi kayang parumihin si Jesus, kundi ang Panginoong Jesucristo ang maglilinis sa taong marumi. Amen po ba? At yan po yung nangyari sa ating mga buhay, no? Now, umpisan po natin yung teaching natin dito sa pinakauna. People have a spiritual leprosy. Hindi man natin namamalaya, no? Akala natin ito marumi, unclean.
Minsan, akala natin, parang tayo malinis na eh. Pero actually, we have this kind of leprosy, pero spiritual. Sa harapan ng Diyos, marumi rin tayo. Sa harapan ng Diyos, detached din tayo, parang malayo rin tayo sa Kanya. Walking dead tayo. Alam niyo po nung panahon nila, kapag ikaw may ketong, you're as good as dead. Consider as dead ka na, patay ka na. Sa Biblia rin, ganun tayo eh. Dahil sa ating kasalanan, tayo ay patay na rin sa harapan ng Diyos because of our sins. We are dead because of our transgression. Yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. At tayo po ay mayroong spiritual leprosy na akadiri sa harapan ng Diyos lahat ng ating because of our sins. Lahat ng ating ginawang kasalanan yan nung nagpaparumi sa atin. Kaya minsan pag tinanong yung mga tao, normally, kahit sinong taong tanongin mo, pag tinanong mo, mabuti ka ba ang tao, sasabihin nila, mabuti sila. Normal yon. Kahit yung mga gumawa ng krimen, karumal-dumal na krimen, tanong mo, mabuti ka ba ang tao? Mabuti naman ako. Bakit? Kasi po yung mga tao, kinukumpara yung sarili nila sa ibang tao na mas masama sa kanila. Natural, mas magiging mabuti ka kasi kinukumpara mo yung sarili mo sa tao mas masama pa sa'yo. Pero hindi po ganun ang Diyos. Ang Diyos, ikukumpara ka niya sa standard niya. At yung standard niya, tsaka tayo, pag pinagkumpara, kahit sabihin mong santo ka pa, kahit sabihin mong napakabuti kang tao sa harapan mo at sa harap ng pamilya mo at sa harapan ng kaibigan mo, pag kinumpara ka sa standard ng Diyos, marumi ka pa rin. Marumi tayong lahat. We have spiritual leprosy. That's why we all need Jesus. Kung tayo ay malinis, tayo ay mabuti, we don't need Jesus. We don't need a Savior. The fact that Jesus Christ came to save us is that in itself proves that we are sinful. We deserve punishment. Karapat dapat tayong parusahan, karapat dapat tayong mawalay sa Diyos ng pangwalang hanggan. That's why Jesus Christ came to save us. Bakit po? Meron tayong spiritual leprosy. May sakit tayo, malubhang karamdaman. At sa Panginoong Jesucristo lang ang makapagpagaling sa atin. Now, number 2 po, true encounter with Jesus is proven by transformation. Ito pong tao na ito, hinawakan ng Panginoong Jesucristo, imbis na si Kristo ang dumumi, yung marumi ang luminis. Ganyan po ang nangyari sa atin. Hinawakan tayo ng Panginoon, nilinis tayo ng Panginoon, pinakita niya na siya yung namatay doon sa krus, sa kapapatawad ng ating mga kasalanan. We received the gospel. Ngayon po ay dinideklara tayong malinis sa harapan ng Diyos. Now, yung true encounter, yung totoong enkwentro mo sa Panginoong Jesucristo, ito ay pinapatunayan ng transformation. Kasi walang tao na nagkaroon ng enkwentro sa Panginoong Jesucristo ang hindi na bago. Lahat po nababago. Now, ito pong tao na ito, sabi ng Panginoon, yes, I'm willing. Gumaling at luminis nga agad ang ketungin. Nagkaroon ng immediate transformation. Ganyan po tayo kapag tumanggap ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Nakita natin si Jesus Christ as our Savior. Nakita natin siya as our Lord, na yung buhay pala natin dapat ipasakop sa paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi dapat pala tayo nagdedesisyon sa ating mga buhay. Dapat pala si Jesus ang magdedesisyon. Siya yung ating Master, siya yung ating Lord. And that's basically the gospel. Pag na-enkwentro mo yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, meron talagang transformation, merong matinding pagbabago na mangyayari talaga sa ating mga buhay. Now, tanong, meron po ba tayong ebidensya na pinapakita sa mga tao sa paligid natin na tayo talagang binago ng ating Panginoong Jesucristo? Kung wala po, questionin natin kung talaga bang ligtas tayo. Kung talaga bang na-enkwentro natin si Jesucristo. Itong lalaki po ito na pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo, sabi ni Jesus sa kanya, magpasuri ka sa mga pari. Again, meron kasi yung mga rules and regulation eh. Ito yung magpapasuri ka sa mga pari, tapos magiging parte ka ulit ng community. Kapag napatunayan na ikaw ay magaling na nga, no? So sabi dito, maghandog ka, ayon sa inuutos ni Moses, patunay sa mga tao na ikaw nga'y magaling at malinis na. Sa English po, go show yourself to the priest and offer the gift Moses commanded as a testimony to them. Meron kang testimony. Meron kang patotoo na ikaw nga ay magaling na at idedeklara ng pari na ikaw ay magaling na. Ikaw ay naging malinis na. Pangatlong katuruan natin ngayong umaga, Jesus is willing to restore us and make us clean. Kung paano sinabi ng Panginoong Jesucristo dito sa lalaki na to, I am willing. Ganun din po ka-willing ang Panginoong Jesucristo na pakalinisin po tayo mula sa ating mga kasalanan. Ideklara tayong
walang bahid ng karumihan, malinis sa harapan ng Diyos dahil ang Panginoong Kristo ang naghugas sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng sarili niyang dugo. Jesus is willing to restore us and make us clean. Kailangan na lang po natin talaga patotohanan iyon sa pamamagitan ng ating mga buhay na binago ng ating Panginoong Kristo. Unang application po sa devotion natin ngayong umaga. Number 1, acknowledge that we have spiritual leprosy. Huwag natin kailanmang isipin malinis tayo sa harapan ng Diyos. Lahat po tayo marumi. Lalo-lalo na ako sa harapan ninyo. Mukha lang akong malinis, pero sa harapan ng Diyos, napakarumi ko. Acknowledge that we have spiritual leprosy. Kung tingin natin malinis tayo, we don't need Jesus. Kung tingin mo mabuting ang tao, you don't need Jesus. Kung tingin mo makakapiling mo yung Diyos na pangwalang hanggan just because you're good, you don't need Jesus. Jesus is our Savior. Bakit siya Savior? Kasi mapapahamak tayo. We have to acknowledge that. We have to acknowledge that we have spiritual leprosy. We are sinners. We are dirty. That's why we need Jesus. Kailangan natin paglilinis ng ating Panginoong Kristo. Pangalawa, come to Jesus for healing and restoration. Lumapit po tayo sa ating Panginoong Kristo. Kung itong devotion na to, shinare sa iyo ng kaibigan mo na nagmamalasakit sa yung spiritual na pangailangan, well, si Jesus ang kailangan mo. You need to come to Jesus for healing and restoration. Sa Panginoong Kristo lang tayo makakatagpo ng kagalingan, ng transformation, ng restoration. Pangatlo po, be a living testimony of Christ's power to transform. Mga kapatid, kung totoo na na-enkwentro natin ang ating Panginoong Kristo, tayo dapat ay namumuhay bilang patotoo or buhay na patotoo na si Kristo nga ang siyang bumabago sa atin. So, be a living testimony of Christ's power to transform. Ilagay natin ang ating mga sarili sa lalaking ito. Siguro for 5, 10, 20 years na may ketong siya. Detached sa lahat ng membro ng kanyang mga pamilya. 2 meters away yung asawa niya para makausap siya. Para mabigyan lang siya ng pagkain. 45 meters depende sa ihip ng hangin. Tapos ikaw yung binabato ng itlog, binabato ng kamatis, ng gulay pagpupunta ka sa palengke. Sobrang destitute. Sobrang ang layo-layo doon sa mga tao. You're outsider. An outsider. So, etong tao na to, outsider. Pero nung binago siya ng ating Panginoong Kristo, just imagine this. Siguro yung kutis niya, naging kutis baby. Tapos lumapit ulit siya doon sa kanyang asawa, kanyang mga anak. Ang kinis-kinis ng mukha niya, ang kinis-kinis ng balat niya. Talagang walang ketong, wala ni sigurong tigyawat. Talagang nagniningning. Ang pusyaw-pusyaw ng kulay niya, ang ganda-ganda ng kutis. Bakit? Si Kristo ang nagpapogi sa kanya. Si Kristo ang nagpagandang lalaki sa kanya. Si Kristo ang bumago sa kanya. Siya ay naging buhay na patotoo. He became a living testimony of Christ's power to transform. Kaya nung nilapitan niya siguro asawa niya, anak niya, wow! Paano nangyari yan? Jesus did it for me. Ganun din po sa atin mga kapatid, no? Be a living testimony. Yan talagang yung buhay natin binago, kitang-kita ng asawa mo, kitang-kita ng mga anak mo, kitang-kita ng mga kaibigan mo. Talagang binago ka, testimony ka, buhay na patotoo sa harapan ng mga tao na ikaw nga ay binago ng ating Panginoong Kristo. Nagniningning ka. Ang ganda-ganda ng kutis mo sa harapan ng mga tao. Why? Pag tinanong nila, bakit? Anong nangyari sa'yo? Jesus did it for me. Hinawakan din ako ng Panginoon sa aking karumihan. Hinawakan niya ako. At nilinis, niligtas, binigyan ng bagong buhay, at binago. So, be a living testimony of Christ's power to transform. Now, para po sa ating discussion, how can we be a living testimony of Christ's power to transform? Paano nga ba, practically speaking, paano natin maihahayag sa mga tao na talagang binago tayo ng ating Panginoon? How can we point people to Jesus? So, sagutin po natin yan sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Lord, I acknowledge that I have spiritual leprosy and in need of cleansing. I realize that I fall short of your standard. I am sick and now I need Jesus for healing. Lord, please change me. Let me experience renewal
and transformation. Make me a light that shows people that Jesus is real and that He transforms me. May the people around me see me as a living testimony of Christ's power to heal and transform. May my life point people to Jesus, the great healer. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin dito sa devotion natin ito, si Brother Joseph. Salamat sa iyo, kapatid. Patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon. And kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends and show them that you are a changed person because of the Lord Jesus Christ. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.